Sa mga first time po, welcome po kayo parate sa ating pamilya here in J1 Mandaluyong. Lagi pong bukas ang ating church sa anumang need nyo po ng mga prayers. Let us know. May mga request naman po tayo pwedeng sulatan dyan sa ating mga offering na guide. Kaya pwede po kayo magsulat doon sa ating mga request doon. Then, excited po ba lahat? Makikisabing muli sa iyong katabi, partner! Huwag mo akong aabalahin. Mula sa oras na ito, focus lang tayo kay Lord. Ayan. Sige po, let us declare Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus. He is the anointed one. Ayan, minsan pa po nating palakpakan si Lord. Hallelujah. Ayan, ang ating po J1 culture, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am in partnership with Christ, and the last is I am not extreme. Sabay-sabay po nating i-claim na may pananampalataya ako yun. Makikisabi sa iyong katabing muli, ikaw yun. Okay, sanayin na po natin ang ating mga labi. Yan po ay pangako ng Diyos sa atin bilang tagasunod niya. Ngayong araw po ito, bago tayo mag-start, if someone ay hinihipo ng Lord para magpatotoo, kayo po ay welcome para pumunta dito sa harap and to encourage everyone. Huwag po kayong mahihiya. Ang patotoo po kasi, ito po ay process na idinaan ng Lord sa inyo, na tinanggap nyo at nakita nyo ang kalakihan ng Lord. At syempre, na-appreciate po natin ang kabutihan ng Lord. Tulad po ni David, sa kanyang mga tinatanggap na kabutihan, matindi ang kanyang paghanga. Gayon din po sa atin. Kaya sino po ang gustong mag-share ng kanyang patotoo kay Lord? Nagtititingan kayo Parang sinasabi mo, ikaw yun, ikaw yun. Ikaw yung sinasabihan ni pastor. Meron ba? Huwag na kayong mahiya. Nagtititigan na lang tayo. Meron po? Going once, twice? Sige po. Ayan, palakpakan po natin si Lord kay Kuya. It's their third time, I think, hindi lang po. Tatandaan ko si Kuya, third time niya na rito. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Kami po'y taga Cebu at kami po'y nandito pansamantala ng isang buwan dahil po sa may inayos po kami ng mga papilis. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. Naubusan na kami ng pamaraan dahil sa sinasabi nilang biometric na inayos namin doon sa US Embassy. Noong December 22, pinapunta na kami doon for interview pero kulang ang aming mga document. Tapos nung na-comply na namin, ang sabi doon sa US Embassy na maghanap kami ng offline schedule for appointment na makapag-schedule kami ng biometric. Naubos na yung pamaraan namin. Lagi na kami nagpipray na, Lord, paano ba kami makakuha ng slot? Pero hindi talaga nagkukulang ang Diyos. Dahil kahapon lang nang sinasabi ko, Lord, gumagawa ako rito. Alin pa ang mas mapalad, yung gumagastos, o yung bahay niya na ginagawa ko, nire-repair ko? Sinong mapalad doon? Di ba tayong lahat mapalad tayo? Mas mapalad yung mapagbigay at hindi nag-expect ng
kapalit. Tapos biglang tumawag yung anak ko, pa, anong gusto mong slot? Sabi ko, anak, mayroon na ba? Isa, mayroon pa. Ngayong, gusto mo ba bukas? Sabi ko, Saturday, Sunday man tayo bukas. Sabi na, sige pa, mayroon akong pipiliin. Ngayong Tuesday, mayroon na kaming appointment sa biometric. Preparation yan para sa sa aming mga papers na mayroon na kaming mai-present doon sa US Embassy. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Napakabuti niya. Araw-araw. Kaya ito yung isang patutuo na ang Diyos, siya ay tapat lagi at sa kayang pangako, walang kabiguan. Papupuri at pagpasalamat ay sa Panginoon ko binabalik. Ito lang po. Salamat po sa Panginoon. Salamat, Kuya. Ayan. Sino pa pong gustong pumunta ng US? Amen. Walang imposible kay Lord. Hallelujah. Tamang-tama po, akma po ang ating mensahe ngayong araw na ito, which is ang ating opening verse po, which is will be our topic na dito po iikot, is in book of Marcos, chapter 10, verse 27. Sabi po dito, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Grabe. Yung opening verse pa lang natin, marami na tayong mapapanghawakang pangako sa ating Diyos, which is ang ating pong title is about, Put Your Trust in God's Way. Makikisabi po, Put Your Trust in God's way. Sandali po tayo mag-pray. Abba Father, muli Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mensahe ngayong umagang ito. Let this message alone ay magkaroon ng buhay sa aming pagtanggap nito sa aming mga puso. Anoint our hearts, O God, our ears, at hayaan mo, Diyos, yung pangunawang nagmumula sa iyo ay malayang kumilos at maranasan naming lahat. Even my lips, O God, pagpalain mo at masabi ko lamang, Ama, ang mga bagay na magbibigay ng glory sa iyong dakilang pangalan. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Kapag po pinag-uusapan pagbibigay ng tiwala, sa level po ng tao, we need to check the credibility of that person. Di ba? May mga character check pa tayong ginagawa. Kapag meron tayong i-hire na mga bagong applicant, we see to it na ito'y na-check sa mga dating pinagtrabahuhan nila. Just to verify kung ang taong ito ay maaasahan at mapagkakatiwalaan. The same thing ng nais din ng Lord sa atin. We need to check and test God's capacity kung kaya nating ibigay ang buong tiwala sa Kanya. And yung tiwala naman natin sa ating sarili ay malimitahan. Agree po ba kayo doon? Yung tiwala natin sa ating mga sarili, malimitahan lang natin. Huwag totally tayo magtitiwala sa ating sarili. Di ba? Yun po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Paano ba kumilos ang Diyos? Ano ang paraan ng Diyos? Paano ba siya nangungusap? Paano siya nagbibigay ng direksyon? Kaya, number 1 point po natin, in God's way, He allows situation to become difficult to impossible. Sino pong naniniwala doon? Kapag sa paraan ng Diyos, mapapansin natin, yung magaan, nagiging difficult. At dumadating yung time, parang nagiging imposible na ang lahat. At mapapansin po natin sa mga stories in the Bible, ang dami pong kwento sa Bible, nakapupulutan natin ng aral. Na nagsimula sa isang simple, wala namang problema, then nung nangusap ang Lord, ay nagkaroon na siya ng difficulties and challenges in life. Presently, tayong lahat may mga challenges sa buhay. Amen? Maaring one of our family member may sakit karamdaman. One of our family member ay walang trabaho. And some of them ay nagtatry mag-work abroad at yung application ay wala pa ring balita kung nausad ba. Diba?
Pero again, sabi ng Diyos, kung sa tao imposible, sa akin walang imposible. Ngayon, kung papansinin po natin sa story po ng buhay ni Abraham, na nagsimula po ang kanyang pangalan sa pangalang Abram. Genesis chapter 12, verse 1 and 2. Ito po yung bagay na nakaka-amaze sa buhay po ng ni Father Abraham. Kasi tinatawag po nating ama ng pananampalataya siya. Sabi po dito, in verse 1 to 2, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Verse 4 and 5, sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya ang lahat ng kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa Kanaan. Okay. Hanggang doon po lang yung ating pag-aaralang story. Kung papansinin po natin ang buhay ni Abraham, bubuin ko na ang pangalan kasi tumanggap ng pangako po si Abraham, ang original pong pangalan niya is Abram lang. Okay. Nung siya'y nabubuhay, na wala pa ang God's way, may isabi God's way. Wala pa ang God's way. Payapa ba ang buhay niya? May ari-arian siya? May maayos siyang buhay. Tama ba? Base sa ating binasa, walang problema. Lahat ay maayos at magandang takbo ng buhay. Ngayon, kung si Abram kinausap ng Diyos at inutusan siyang lisanin mo na ang iyong tahanan, ang lugar ng iyong angkan at ng iyong ama, at inuutusan kitang pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, walang anumang planong ibinibigay sa iyo, kundi salita. May asawa ka. Sino ditong may asawa? May partner. Nang partner kadalasan kumukontra kasi baka mali ang desisyon. Tama ba? Kaya may partner, medyo kukontra muna. Baka naman mali ang desisyon. Ngayon, to think sa situation, maayos ang buhay nilang mag-asawa. Wala pa pong anak. Malaya silang nakakapag out of the country or out of town. Joke lang po yun ha. Wala naman dito sa ating binasa. Ibig sabihin, malaya nilang nagagawa ang gusto nila. Walang problema. Na-enjoy nila yung moment nila. Kaya lang, dumating ang God's way. Dumating ang God's direction. Anak, lisanin mo na ha. And mapapansin natin, sumunod nga. The word sumunod nga, ibig sabihin, hindi nagdalawang isip si Abraham. Naniwala siya at nagtiwala siya na tinig ng Diyos ang nagsabi. To think na walang binanggit na kinausap ng Diyos si Sarah, which is originally Sarai. Ba? Hindi binanggit doon dito sa ating unang binasa na sinabihan or kinausap ng Diyos si Sarah. Maaring hindi na ito isinamata-haba pa ang kwento. Maaring sinasabi ni Sarai, ikaw ba'y nawawala na sa iyong tamang isipan? Kaayos ng ating buhay din eh. Ito'y kalooban ng Diyos sa atin. Maayos ang ating buhay. Di ba pangako ng Diyos sa ating buhay na maayos, ganap, at tagumpay? Eh bakit tayo aalis? Ikaw ay kung ano-anong naiisip mo, ano ba napapanood mo? Kung sa ating panahon, bakit may ginagaya eh, no? Ano po? Ganun po nangyari. Maaaring mayroon naging pagtatalo
Pero then again, nanindigan si Abraham. May kitaas ang kamay ng mga tatay na naninindigan. Parang ang hina ng taas. Taas nyo pa. Taas nyo pa. Sige, okay na po. Di ba? Nanindigan. Ako'y naniniwala po. Nanindigan si Abraham. Kahit anong sabihin ni Sarai, maayos na tayo dito. Hindi man ako kinakausap ng Lord. Maaring isipan mo lang yon. Pero matibay ang pananampalataya ni Abraham na ang Diyos ang kumausap. At ang kagandahan, may nagpalakas ng loob. Bagamat hindi po binanggit dito kung kumontra man si Sarai, may nagpalakas ng loob sa kanya. Maaring si Sarai, sumunod agad, pwedeng ganon. At ang nagpalakas po ng loob sa kanya, ay, in my heart, ako'y naniniwala yung kanyang pamangkin. Sumama sa kanya. Ilang taon daw siya nung siya ay naglakbay, nagsimulang sumunod sa Panginoon? 75. Sino po dito ang magsi-75 na? Magsi-75 na, 60 pataas. O, di ba? Paglalakbayin ka at that point ng iyong buhay na ikaw ay nasa 70 na pataas, abay, sasabihin mo nga rin sa sarili mo, Lord, ay ba, hindi ko na kaya. Bakit itong magiging anak na lang namin ng iyong utusan? Kaya lang, buo ang loob ni Abraham. Makikisabi, buo ang loob. Kapag God's way, huwag na po tayo magdalawang isip na magbigay ng buong tiwala sa Diyos. Why? Kasi sabi ng Lord, hindi tayo iwan ni pababayaan. At ang nagpalakas po ng loob sa kanya si Lot, yung kanyang pamangkin, parehas ng maedad. Pansinin po natin parehas ng maedad, silang mag-asawa. Eh di siyempre medyo mahihirapan na rin maglakbay. At least sumama yung pamangkin, may aalalay. Di ba nagpadalagad ang Lord ng makakasama? Ngayon, i-connect natin sa ating buhay. May mga pagkakataon na nahihirapan tayo sumunod sa God's way. Kasi walang kasama. Kumukontra pa si asawa. Di ba? Pero merong ipinadadala ang Lord to prove na yung direksyon na yan ay galing sa akin, huwag kang mag-alinlangan. Amen? Kaya, from easy mode, napunta sa difficult mode, at mapapansin natin habang naglalakbay, dumarating ang imposible. Yung bagay na napaka-imposible, pero kailangan mong daanan. Di ba? Kaya nakaka-amaze po ang buhay ni Abraham. Mapapansin natin kung paano siya nag-respond na nagtitiwala sa Panginoon sa kanyang paraan. Amen? Kaya, ganito po ang mga pangyayari sa ating buhay. Our God will test us to choose to obey where you will find yourself on a hard and difficult situation. Dito na tayo humihina ang loob eh. Pag nauubusan na ng pera, kapag meron ng hinihingi si Lord, hindi kaya nating ibigay. Alam niyo po, ako'y naniniwala, totally there should be no struggle or battle within you kung alam mo kung ano ang priority mo. Sabi nga ni Rev Ito sa kanyang mga words of wisdom, na kapag gumagawa tayo ng excuses na unahin si Lord, at hindi natin nauna si Lord, ay merong higit na mahalaga. Pwede ba natin i-consider yon? Ay hindi nga natin nagawa, di ibig sabihin may higit na mahalaga kay Lord. Kaya, madaling ma-identify po ang ating mga sarili. Huwag na po tayo mag-excuse. Ibig sabihin na may naging mas matimbang kay Lord, kaya na-priority mo, hindi si Lord. Ganun lang po yung kasimple. We should not explain our side kasi alam naman ng Lord ang puso mo at ano man yung iyong kinakaharap. Amen? Pero again, sabi dito, nag-aalaw ang Diyos ng pagsubok nang sa ganon, dumang ka sa mahirap na sitwasyon hanggang sa maging imposible na ang lahat. Kami po ay may buhay na patotoo dito. Kami po ay maayos ang buhay sa Batangas. Nagsisimula mag-prosper ang business sa mga nakakilala po sa amin. Biglang may impression ng Lord, pumunta kami ng Kalaka. Ay may bahay na kami, may maayos na kaming sasakyan. Pumunta kami sa isang lugar na mangungupahan.
na yung uupahan namin, wala kaming pang-down, wala kaming ganong kalaking halaga. Na ang amount ng aming uupahan is 40,000 kasi resort po yon. At nag-attempt po kaming ipunin yon at 1 taon pong mahigit na kami nanalangin. Hindi ko po nagawa yung pagsunod na tulad ni Abraham na agad-agad ay sumunod na. Humingi pa kami ng backup ng 2 kilala naming mga intercessors na kilala po kami, kilala rin namin sila na nagpipray talaga. Pero hindi namin sinabi ang concern para hindi maging bias. Hindi namin sinabi, basta ipag-pray mo kami, pag-pray nyo lang kami. After a year, na-confirm, kailangan namin lisanin ng tahanan at iba mamamahala. At kami pupunta sa isang lugar na mangungupahan sa Kalaka. Ako po ay walang kakilala wala akong anything na kamag-anak sa lugar na yon sa Kalaka, kundi yung kaibigan kong taga-Kalaka na naging kumpare ko. Sumunod kami, after that year, ng process ng prayer, naging difficult na ang lahat. Savings namin naubos. Yung sinala kong business, pinagkatiwalaan ko yung may-ari dahil nasa US sila, nagkikip lang sila ng resort, pag-uuwi sila, hindi pala nakarehistro. Ngayon, yung pinatao namin doon na close sa aming pamilya, sa aming mag-asawa, relatives po namin, ay nagkaroon ng issue sa isang mga naging guest namin doon na naligo. Resort po yun na may pool, may dagat. At ang nangyari, ay politician pala sa kapitbahay na bayan, Lemery. At napabarangay ako, Lunes na Lunes. Nag-usap kami sa barangay. Ang sabi, kung hindi mo tatanggalin, maapektuhan ang negosyo mo. Kasi kung hindi nakakatulong niya sa gaganda ng negosyo, bakit hindi mo tanggalin? Yun po ang request. Kasi vice mayor po yun. Nung panahon na yun. Okay, vice mayor. Di siyempre, hindi ko po magagawa yun. Meron po kaming proper process sa mga ganyan ng pagdidisiplina. Hindi po ako basta nagtatanggal. After that day na nag-usap kami, kinabukasan, tumawag sa akin ang City Hall ng Kalaka. May permit po ba kayo to operate? Meron po. Sabi po nung aming kausap, wala po kayong permit. Mula po sa araw na ito, may pupunta sa inyong pulis at lalagyan na po ng banner ang inyong gate. Hindi kayo pwedeng tumanggap ng anumang guest hanggat di nyo naayos ang permit. Difficult? Difficult? Diba? Ang pagsunod sa God's way, may kakaharapin kang hindi mo inaasahan. And ang kagandahan dito, wala kang magagawa kundi magtiwala sa kamay ng Diyos. Wala na akong magagawa. Bow na lang ako ng bow. Sige po, sige po. Opo. Oo, kasalanan ko po. Hindi na po ako nag-reason out. In God's way, madali pong maunawaan ang puso ng Diyos. Gustong makita ng Lord na humahanga ka sa Kanya. Gustong makita ng Lord na nagtitiwala ka sa Kanya. At gustong makita ng Lord na wala kang inaasahan kundi siya. Amen? Kaya, naging difficult ang lahat. Hanggang sa dumating yung mga pagkakataon na talagang hindi nag-prosper yung business. Nagkalugi-lugi kami. Walang anumang business ang nag-prosper. Man's error, sabi ng marami. Pero I do believe ang success, ang Lord nagkakaloob. Kahit meron ka pang magandang strategy, ang Diyos pa rin magbibigay ng tagumpay. Amen? Kasi ang galing at talino natin galing pa rin kay Lord. Kaya, kung walang God's way, hindi mo mararanasan yung difficult situation, yung hard situation. Kaya kung meron man tayong hard situation at mga imposibleng bagay na nararanasan, kasama mo ang Diyos in His way. Sinasamahan tayo ng Lord. Pero ba natin palakpakan si Lord doon? Kaya, kitang-kita natin na kapag kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, merong pressure, may stress, may bigat, at merong binabaklas sa atin. May inaayos sa atin, may dinudurog sa atin. Amen? God's way. Kako lang, sige lang Lord. Basta alam ko, hindi mo kami pababayaan.
At nangyari ang lahat. Nagkanlugi-lugi kami. Marami po kaming pinasok na negosyo, hindi ko na isa-isa, haba pa ang ating message. Bottom line is, after namin sa Kalaka, difficult place namin and hard place namin ang Kalaka. Then, dumaan kami sa process ng Lord, tiwala kami sa Lord, si Pastora, wala kaming source of income, nagtinda po yun ng ice candy. Mga panahon na yun, may mga budget lang pambaon sa mga bata. Mga panahon na yun. Nagkalugi-lugi ang negosyo. Then may pangkain, masaya na kami na may pangkain. Nakapag-Jollibee muli ang mga anak namin, kami hindi na nakakain. Ano, gusto niyo ba mag-Jollibee? Kaya lang yung aming naipon, sila lang apat. Abay, tatlo, ilan ba silang nasa Kalaka tayo? Alala mo nga sa akin, 2 ba o 3? Ilan sila sa Kalaka? 3? Oh. Anyway, basta di ko na po tanda kung tatlo pa lang yata o 2. Nag-Jollibee sila lang, hindi naabot ng aming naipon. At kako, kita ko naman nung kumain ng Jollibee, halos parang dinilaan na yung talagang said. Namuti uli yung plato, kasi sa tagal hindi nakakain ng Jollibee, sanay kumain ng Jollibee. Walang problema financially noon. Ay nakatikim uli, di kami nakatingin lang sa yung mga nakabang kumakain. Spaghetti, tsaka chicken. Ano pong lesson? May lugar, it is designed para sa atin, yan ay right place na may difficult situation and hard situation. Hindi lahat ng difficult and hard situation na lugar, hindi ka sinasamahan ng Diyos. Andyan si Lord. Kailangan mo lang dumaan. Yun po yung aming place sa Kalaka. At ang kagandahan, nung sumunod kami, totoo ang pangako ng Diyos. Kung meron kang pagsunod sa Lord, papalitan niya ng pagpapala. Binanggit natin, which is ito yung ating covenant verse. Yung Genesis 12 verse 2 and 3, na pagpapalain tayo ng Lord. And those who curse us will be cursed. Sa lupain po ng Kalaka, nagkaroon kami ng 2 lote. Yung aming iniwang properties, 120 square meter. Yes, may bahay na 3-story kung consider kasi may rooftop. Pinalitan ito, or dinagdagan ito ng Lord, ng 3,300 square meter at saka isang 1,425 square meter. Hindi ba ang ganda nun? Paano na lang kung hindi kami sumunod? Hindi lumaki lupang hawak namin. See, kapag may ibinibigay na direksyon ng Lord, kapag ibinibigay niya ang God's direction sa iyo, ang God's way, huwag mong panghinayangan ang bibitawan mo. Minsan hindi natin nakikita ang mas greater achievement and success kasi hindi natin mabitawan kung ano yung comfort na meron tayo. And then, nangyari ang lahat. Nagkaroon kami 2 property, then dinala naman kami ng Lord sa Manila. Kaya nga po wala kami pang maayos sa tahanan. Lipat ng lipat. Sabi na nga yung mga anak, pa, wala na tayong bahay. Na talagang bahay na. Lipat tayo ng lipat. Mo, darating din yan. May pangako ang Lord. Hanggang sa naging pastor po ako at nakita ko, in God's way, inaayos ng Lord ang paningin natin sa Kanya. Amen? Minsan hindi natin nakikita ang kalakihan ng Panginoon kapag may mga difficult situation tayo. Amen? Minsan yung mga difficult and hard situation natin, it is the consequences of our decision. Yung decisyong mali, Lord, hard situation, yung addiction sino bang pumiling ma-addict ka? Di ba? Si Lord ba? Hindi naman si Lord. Tayo! And whatever sinful na action na ginagawa natin, na na-hook tayo rito, or na kulong na tayo rito, ay may awa ang Diyos. Amen? May pag-asa pa. May sabi sa iyong katabi, may pag-asa pa. Sasamahan tayo ng Lord. Number 2. 2 points lang po ito. Kasi part 1 pa lang ito. Malinaw na po. In God's way, laging may difficult to impossible. Hindi na mawala. And wag mong iisipin, hindi yan ang right place mo. Karamihan po sa mga Kristiyano, kapag nahihirapan sa lugar, nahihirapan sa mga taong kasama, hahanap na ako ng ibang lugar, hahanap na ako ng ibang mga kasama. Toxic ang mga yan.
Hey, magtanong muna kay Lord. Huwag munang sabihang toxic. Baka tayo ang toxic sa kalooban ng Diyos kasi hindi tayo nagko-conform sa kilos ng kanyang paraan. Amen? Kaya daloy lang tayo. Number 2, in God's way, He will give you a promise to keep and believe. May ibibigay na pangako tulad ni Abraham. Anong ibinigay na pangako sa kanya? Magiging pagpapala ka sa maraming bansa. Lalaki ang iyong lahi. Pangakong naramdaman, naranasan, or maaaring audible na narinig niya ang pangako ng Diyos. May iniwang pangako. Ano ba ang pangako? Para paniwalaan. Ano ba ang pangako? Hindi mo pa natatanggap. Ito'y pangakong parating. Kaya, in God's way, when we put our trust in God's way, mag-iiwan siya ng pangako sa'yo. Hindi pwedeng walang pangako. Kasi doon magsisimula ang ating pananampalataya. Doon magsisimula ang ating pagtitiwala. Ngayon, ito po'y kwento. Balikan natin yung kwento ni Abraham. Pagkaraan na, Genesis chapter 15, verse 1 and 2. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Great reward ang matatanggap daw ni Abraham. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Verse 3 and 4, hindi mo ako pinagkalooban ng anak. Kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit, sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. In verse 5 and 6, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Verse 6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. May na-miss po tayong chapter, hindi ko na isinama. Yung chapter 14, di ba, sumunod na si Abraham. Nilisan niya ang Haran, pumunta sila kung saan dako sila dalhin ang presensya ng Lord sa going Canaan. Yung kanyang travel from the place of his comfort sa kanyang hometown, sa paglalakbay, dumami ang kanyang alipin at dumami ang kanyang ari-arian. Meaning, pinagpala siya ng Diyos nung siya'y sumunod. Tama ba? Ngayon, mapapansin natin, naging mababaw ang pananampalataya ni Abraham. Nung sinabi niyang, wala namang magmamana sa lahat ng mga ari-ariang ito, pinapangukuhan mo ko ng napakaraming mga pagpapalang iyan. Ito nga, nararanasan ko na. Sino magmamana? Di si Eliezer na taga Damasco. Hindi ko naman sariling anak. Minsan, may ganun tayong rason. Dumadaloy na tayo sa God's way. Ang tingin natin kay Lord, parang hindi siya gagawa ng imposible at gagawin niyang posible. Amen? Nalilimutan natin kung sino yung nangako. Ang nangako, kayang gumawa ng posibleng bagay from the impossible situation. Nalilimutan ni Abraham. At yung verse 14 po, kung babasahin natin, paiksiin ko na lang, si Lot, kasi nagkahiwalay sila, dahil nag-aalitan sila nung mga alipin ni Lot at ni Abraham, dahil nga sa mga alaga nila, pumili ng lugar, si Lot muna pinapili. At kung ano yung napili ni Lot, yung kabilang kay Abraham, yun ang kwento. Dumating yung moment, nagkaroon po ng pagsakop. At sa pagsakop po ng 5 kahariang ito, nasa sa Sodoma Gomorrah si Lot, nakasama sa naging bihag si Lot. At ang nangyari, sa kwento, in chapter 14 of Genesis, naalaman ni Abraham na naging bihag si Lot
hinabol ni Abraham, kumuha siya ng 318 na mga kasama niya mandirigma, nakilala niya, hinabol. At na-restore muli si Lot at pati yung mga nakuhang ari-arian, nasamsam nila uli yun. At lalong dumami yung pagpapala ni Abraham. At ang nangyari, yung hari ng Sodoma, kinukuha yung mga tauhan na lang. Yun ang kwento, kinukuha na yung mga tauhan na lang. Kahit yung mga ari-arian nakuha, kay Abraham na lang. Pero ang ito paninindigan ni Abraham, kaya bakit nasabing matuwid ng Diyos si Abraham? Hindi niya kukuhanin ang anumang hindi kanya. Maliban lamang kung ano yung saan mga nararapat sa mga naghumabol para makuha yung mga ari-arian niya at mailigtas si Lot. Ibinalik. At sinabi, ito pa paninindigan ni Abraham, hindi ko kukuhanin ng anumang para sa iyong kaharian. Ayaw kong isipin mo na kaya ako'y naging mayaman ay dahil mo. Yun po yung reason doon eh. May magandang rason si Abraham. Hindi niya tiningnan yung capacity ng nadagdag sa kanya, kundi tiningnan niya na siya'y pinagpala ng lubos ng ating Diyos. Kaya, nakita ng Lord ang puso ni Abraham na ang taong ito, nakita na yung lahat ng kanyang tinanggap na pagpapala nung sumunod siya, tinreasure niya, minahal niya na talagang galing sa akin. Hindi niya tinanggap yung galing doon sa nasamsam nila. Kung ikaw, masyado kang agresibo. Akin to, pinaghirapan ko ito. Kung hindi naman kami humabol, buwis buhay, alam nga may balik ko sa'yo. Reason natin, di ba? Nagbuwis buhay, babalik ko. Kaya ako na nga napulot, may pangalan pa nga nung nalaglagan ng wallet, may number pa, ay akin to. Di ba yung mga ganun tayong mindset, di mo na binabalik, may pangalan, may number. Nangyayari po yan sa amin doon sa isang tauhan sa Calacan. Nalulungkot ako, doon lang di sa aming barangay. Nalaglagan ng wallet, nandun yung kanyang half ng kanyang 13-month. Sa awa ko, pinadalan ko ng 2,000. Naawa rin yung ang isang pinsan, binigyan din siya ng I think, 1,000. May number, may ID. Walang bumalik. Isipin ninyo, gaano nakasama ang tao. Anyways, commercial lang yon. Going back, being righteous in the sight of God, may dinaanan si Abraham bago pa sinabi ng Diyos na matuwid. Dahil may pananampalataya si Abraham na ang Diyos lamang ang tunay na magpapala sa kanya. Sinong gustong ganon? Na si Lord lang magpapala sa iyo. Amen? Pwede ba natin pakapaka si Lord doon? Kaya, mapapansin natin ang righteousness ng Diyos mas madaling ma-process in God's way. Sa paraan ng Diyos. Pagpapalain ka, pero titiyakin ng Panginoon na ma-check ang iyong pagbabalik ng honor sa Diyos. Kapag ikaw ay pinagpapala niya ng lubos. Amen? Kuha na po natin yung lesson na kailangan makita po natin ang pangako ng Diyos na nasa puso natin. And during this moment ni Abraham, nakita niya yung kanyang capacity. Limitado. Okay? Limitado. At ito yung situation. Lagyan ko na lang po ng summary. A barren situation is God's opportunity to create something extraordinary in your life. Batid na po ng karamihan ng kwento. Diba? Ang sabi, ang baog, si Sarai. Dahil nga nagkaanak si Abraham kay Hagar. Na doon nabuo si Ismael. Kung alam niyo yung story, connect na lang po kayo. Dahil nainip si Sarai. O ito na lang alipin ko, sipingan mo para magkaanak ka na. Ganun po nangyari. Pero nangako ang Diyos kay Abraham, binhi mo kay Sarai ang magmamana ng pangako. Bagamat si Ismael po, kung babasahin niyo po ang buong story, in verse 16, sa buong Genesis po, pinagpala rin ang lahi ni Ismael. Amen. They both received the favor. Pero iba po ang favor kay Isaac. Sa panahon ni Isaac. Kaya, ano yung barren situation? May mga barren situation po tayo. Kailangan natin i-connect. Ano yung mga barren situation? Yung baog na sitwasyon na kahit anong gawin mo, hindi nagiging fruitful, hindi nagiging productive. Ang dami mo ng investment, lagi ka pa rin nalulugi. Ang dami mo ng kaya effort, copy pray, wala pa rin nagiging bunga.
That is impossible situation. Barren situation. Walang kabuhay-buhay. Check mo ang katabi mo. Buhay naman po, pastor. Di ba? In God's way, gustong-gusto ng Lord na makita ano man yung ginagawa mong effort, anak, walang magiging bunga yan. Kahit anong talino mo, anong galing mo, meron po dito magagaling at matatalino, nag-aral, nag-specialize, pero ang buhay hindi masaya, hindi puno ng tagumpay, biguan pa rin at broken. Bakit? Nanahan sa sarili. Ang nananahan po sa sarili can lead in a barren situation. Walang fertility ng buhay. Bakit? Sabi ng Lord, cursed is the man who trusts in man. Kung nagtiwala ka lang sa sarili mo at hindi una sa Diyos, you will lead in a barren situation. Nakakalungkot na sitwasyon. Bakit? Limitado tayong lahat. Ang ating kakayanan ay may hangganan. At yung hangganan yon ay hanggang doon na lang. Kaya nga, yung imposible, sa Diyos natin ititiwala. Ngayon, ang mindset po ni Abraham, naging karnal. Base lang sa capacity ni Sarai. Dahil nga, nung time na yon 100 years old na siya, 99. Si Sarai, at nangingiti-ngiti, paalala ng Lord ang pangako, pararamihin ko yung lahi. Nangingiti-ngiti na si Sarai, kasi from 75, mas may edad po si Abraham, ugod-ugod na magkakanak. Ako pa ba yung magili sa garning edad? Check mo nga si nanay dyan. Nay, ano po ipaglilihin nyo pag nagbuntis kayo? Mangga, santol, atis, kamatis. Di ba? I-picture nyo, na kaya nangingiti-ngiti si Sarai. Pero nyo, nangangako ang Lord sa bagay na imposible. Kaya, kung tayo may mga barren situation to think, meron talaga, kailangan natin ang creator ng possible things. Si God. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ang himalang ito araw-araw. Honestly, ito may lagi ko lang nasishare na rin. Himala ng pagbabago ng pagkatao. Kailangan natin ito. Alam niyo po ba, ang hindi nababagong buhay, ang daming narinig na salita ng Diyos, nasyerang ka na, ikaw ay dekada na nakarinig na salita ng Diyos, pero walang pagbabago ng buhay, it is considered a barren situation. Baog! Walang nagiging buhay na related kay Lord, hindi nagiging intimate ang relationship, walang nagiging buhay through Him. Di ba sabi ng Lord, ang nakakonect sa akin ay magkakaroon ng buhay. Amen? Kaya, hilingin natin sa Lord araw-araw, Lord, baguhin mo ako. Allow your Spirit to transform me. Hilingin natin to kay Lord. Amen? Kaya lahat tayo may mga ganyan. Kaya pagdating po namin sa Maynila, kunin ko lang, yung aming kalaka is a situation of difficult to hard and impossible things din. Marami kami pinagdaanan. Pagdating naman namin dito sa Maynila, parang walang nangyari. Naibalik uli ng Lord ang nawala. Ipinakita ng Lord ang signature ng kanyang pangako. Anak, nung sumunod ka, hindi kita pinabayaan. Nung sumunod ka, ayos pa rin ang buhay mo at gumaganda ang buhay mo. Kaya naniniwala ako na ang barren situation is God's opportunity in your life, in our life, para siya'y kumilos. Kailangan lang ma-acknowledge natin ang sitwasyon natin na hindi nagbubunga, walang buhay, at kailangan natin ng himala. Amen? Ayan. Hanggang doon na lang ang ating mensahe. Kasi may part 2 tayo. May invite everyone na tayo tumayo. Okay? I need yung inyong respond, church. Nakuha ba ng kompleto at malinaw ang mensahe ng Lord? Nakuha. God's way will lead us through transformation. Babaguhin tayo sa direksyon ng Lord.
At ngayong araw na ito, January 11, 2026. From the time na nagsimula tayong discipleship, nagkaroon tayo ng mga changes na rin. Nais ng Lord, yung buhay mong, alam mo naman, wala talagang buhay. We need to admit it. Lord, walang sigla ang buhay ko. Hindi ko masyadong maipatotoo. May mali eh. May kulang. Meron akong paglapastangan at hindi ako gumalang sa'yo. Can we internalize and somehow realize na ang daming opportunity na meron sana tayong nagawa. Meron sana tayong napatunayan na ang laki-laki ng ating Diyos. Meron sana tayong mga patotoo na babago ng ating pamilya. And as we pray, let us offer a song sa ating Panginoon. At ano man yung barren situation sa buhay mo, we will receive life. Come on, church. Help me live to honor you. Help me live to know you more. Lord, you alone will I adore. Take me by your hands and lead me to your will. Can everyone just close your eyes and focus? I can't live without you. Oh Lord, I trust in you. I trust in you all of my ways. Come on, church. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You'll never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you, all of Come on, my church, with all our heart. days. I trust in you. Let the presence of God fill your heart. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You'll never
Sige po, habang bawat isa ay nakapikit at nakayuko, let us honor our God by our sincerity. Listen to this, church. Intentional ang Diyos magbigay ng mensahe. In my heart, timely ang mensaheng ito sa ating lahat. May mga pagkakataon na hindi natin maunawan ang paraan at daan ng ating Diyos. May mga pagkakataon na napapagod na tayong mabuhay at maaaring dumadating ka na sa point na parang nagsasawa ka na. It is like a situation na walang productivity, walang fruitfulness, walang pagbunga. To think na parang barren situation ang meron ka ngayon. For our God says, nothing is impossible to Him. Opportunity ng Diyos na iparanas sa iyo na anuman ang sitwasyon mo ngayon, pwede yang mabago. Instantly. With the faith na kailangan mong ipagkatiwala sa Lord ang lahat. May pinasusuko ang Lord sa iyo. Maaring ito ay noon pa man ay sinabi na sa iyo ng Diyos. Noon pa man, ginugunita ng Lord na ito'y kailangan mo nang isuko ang buhay mo. Nang sa ganon, maranasan mo ang transformation, maranasan mo ang productivity and fruitfulness of life. May pinasusuko ang Diyos sa iyo. And this is your moment. Sabi ng Lord, huwag kang matakot, anak. From the time na ikaw ay kumilos sa aking direksyon, nakamasid ako sa bawat iyong hakbang. Nakamasid ako sa iyong pananampalataya. At nakamasid akong hawak-hawak kita. Maaaring matagal mo nang hinihiling ang isang panalangin na hindi para sa iyo, kundi para sa mahal mo sa buhay. Na imposible na magbago siya. Pero merong maliit na pananampalataya sa iyong puso na wala kang ginagawa kundi tiwala ito sa kamay ng Diyos. And this is the answer. Believe in your heart, tinanggap mo yan. Magbabago ang mahal mo sa buhay. God can easily touch his or her life right now and consider that the promise of the Lord, God will keep it. Mangyayari ang pangakong ito. Kung ito'y breakthrough financially, panghawakan mo. Our God is a God who creates multiplication. And I'm declaring today, oh God, even healing in the name of Jesus. Lord, sakit karamdaman ng high blood, sakit karamdaman ng hindi makatulog, ang body clock abnormal. Lord, right now, sinasaway po namin ang lahat ng nagnanakaw ng maganda mong pangako sa aming mga buhay. Allow everyone to receive that favor, O God. At ako'y naniniwala, Panginoon, patuloy mong babaguhin ang pagkatao ng bawat isa. And even sa lahat ng mga nakikinig sa live stream, declaring a transformed life in Christ Jesus alone. Tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. And starting today, lalakad ka na may matinding pagtitiwala sa ating Panginoon at may pag-asa na ang buong sambahayan ay liligtas sa ating Panginoon. Again, Lord, salamat for allowing us to experience your favor at ang iyong pagsama. This we pray. In Jesus' name shall we all say, Amen and Amen.